laks. Ang bigat niyan, ma'am. May asma yung anak ko. Hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Sa halip na matuwa, naiyak ang estudyanteng yan sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ang kanya kasing nakuha, hollow block at pink na blouse. Kwento ng kanyang nanay, excited na umuwi ang anak buhat ang regalo. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito mabigat. Nang malaman ng laman, ipinaalam ng nanay sa guro ng anak ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang nagbigay ng regalo at ipinatawag kasama ang kanyang guardians. Sabi ng mga guardian ng estudyante, binigyan nila ito ng 200 pesos para ipambili ng regalo, pero hindi nila alam ang binili ng bata. Humingi sila ng tawad sa pamilya ng bata sa viral video. Payo ng isang clinical psychologist, laging isipin kung ano ang posibleng maramdaman ng makatatanggap ng regalo para hindi makasakit ng damdamin. Ilagay raw sa lugar ang pag-prank at pagbibiro. Update naman po sa nawawalang bride-to-be sa Quezon City. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na may financial distress o problema sa pera si Shera Diwan. Batay sa pagsusuri ni Quezon City Police District Director Randy Glenn Silvio sa cellphone ni Diwan, konektado ang kanyang problema sa pagpapagamot sa ama at sa nakatakda sana niyang kasal. Nakita rin daw sa search history sa gadgets ni Diwan na naghanap siya ng gamot na pwedeng magresulta sa pagkamatay. Iniimbestigahan pa rin ito ng pulisya. Nag-iimbestiga na rin sa Dumaguete City sa Negros Oriental kung saan nakatira ang mga kaanak ni Diwan. Para sa pamilya ni Diwan at kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes, matagal nang naresolba ang issue sa pera ng bride-to-be. Hindi rin daw nila alam kung anong gamot ang hinahanap ni Shera online pero may iniinda raw siyang acidity. Pakiusap ng pamilya Diwan sa mga otoridad, ikonsulta muna sa kanila ang mga lumalabas sa investigasyon bago ito isa publiko. 243 billion pesos. Yan ang inilagak na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, maraming ahensya at politiko ang nagtangka pa ring magpahabol ng mga proyekto sa Bicameral Conference Committee. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa kasagsagan ng diskusyon ng BICAM, ilang beses pinuna ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations o mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo at maaaring pondohan kung may sobrang kita o foreign loans na makuha ang bansa. Nagagamit daw kasi ito sa anomalya, gaya ng flood control projects. Mr. Chair, Yes. akala ko ba, Mr. Chair, wala na tayong unprogrammed this year. Bakit lumalabas na naman ito? Ito yung naging issue last year. Pero sagot ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian, ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP ang pinagmumula noon ng mga anomalya. Noong 2024, meron pong allocation na 225 billion pesos. In 2025, 160 billion pesos. At dito ho kinuha yung mga flood control projects. Dahil po dyan sa kontrobersiya, tinanggal na ho natin yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs, SAGIP. Ang natira na lang aniya sa unprogrammed appropriations ay targeted accounts na meron talagang paggagamitan gaya ng AFP Modernization Program. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Lahat ito ay meron pong targeted program. At bawat programa na yan, meron din po yung mga guidelines and rules. No? So, hindi ho yan pwedeng i-divert sa flood control o sa iba pang mga programa. Sa huli, 243 billion pesos ang inilagak sa unprogrammed appropriations. Samantala, ayon kay Gatchalian, marami pa ring ahensya at mga politiko na nagpapahabol ng proyekto maski noong BICAM. Iba-ibang proyekto pero lehitimo naman gaya ng school buildings. Ayoko na sabihin, no? But meron din. Nakakuha ko maraming text. Legitimate to, ah. Wala tong ghost project o wala tong flood control o wala. Mga legitimate to. Pero ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin yung inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin yung DepEd at dumaan tayo sa proseso. Sa December 28, babalik ang Kongreso para pirmahan ang enrolled bill ng 2026 national budget bago ito ipadala sa Pangulo. Tiwala si Gatchalian na walang i-veto ang Pangulo dahil coordinated aniya ito sa ehekutibo. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news para sa mga motorista, may big time rollback sa ilang produktong petrolyo bukas.
Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may 1 peso and 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang ang kerosene, 1 peso and 60 centavos ang bawas presyo kada litro. Ayon sa DOE, nakaapekto riyan ang mahinang demand sa langis ngayon sa buong mundo. Happy Monday mga mare at pare! In his new era, si Asia's multimedia star Alden Richards bilang kontrabida sa kanyang kauna-unahang international film. Isa rin sa mga nag-produce niyan si Alden. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Ang kwento ng pag-ibig. Mula sa pagiging good boy sa mga serye at pelikula, ngayon, siya naman ang kontrabida. Yan ang change of character ni Asia's multimedia star Alden Richards sa kauna-unahan niyang international film na Big Tiger. I've been dreaming about playing this kind of role because it's been a dream of mine to be also like the bad guy in storytelling. So in terms of prep, constant communication with the director at the same time, bringing in back knowledge of the previous villains that I've watched in the past, like how to be different, how to make this new. Sa character-driven action film na ito na pinagbibidahan ng English actor na si Luke Goss, hindi lang miyembro ng cast ang kapuso actor, siya rin ang film producer. Dito kasi nag-build talaga sila ng soundstage, meron kaming binild na kulungan, para at least, and also may binild din kaming isang segment ng building where my character lived. So with that kasi parang you get to really get full control of the environment, not so much noise, yung weather din at the same time. I think that's one of the things we should really adapt as local filmmakers, is also to give value for production. Kasi nagmamanifest siya sa material that you have. Ang director-writer na si Keone Waxman at action stars na sina Catherine McNamara at Byron Mann, pinuri si Alden sa pagganap nitong kontrabida. Working with Alden is great. I mean, again, like I said, he's playing a role that he's playing a role that he normally didn't play. That's what he does really well. I mean, he's very charismatic. I had no idea that you had never played an antagonist until today. I truly had no idea because he's so fantastic in the film and we had the best time together. I just met him for the first time on set, kind of, right? So, and he was supposed to be the big villain in the movie, obviously. And I just assumed that he was a bad man in real life. Si Max Collins, napasabak din sa aksyon sa pelikulang ito. Sabi pa ni Max, lahat ng Pinoy sa pelikula, mapa-cast member man o bahagi ng production, mahusay na ginampanan ang kanilang roles at tasks. It was so much fun and it was so humbling, I think, for us because, there's so many things that we don't know. Like, there's similarities, but there's so many differences and it just reminds you to always be on your toes. Ipalalabas abroad at sa Pilipinas ang pelikula sa susunod na taon. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalak ba kayong maglechon sa Noche Buena? Hinay-hinay lang, sabi ng Department of Health for a healthy holiday. Sa Laloma, Quezon City naman, tumaas ang gastos ng mga lechonero dahil sa mga bagong patakaran kontra African Swine Fever. Balita hatid ni EJ Gomez. Tuwing Noche Buena o Medianoche, bida sa ilang handaan ang lechon. Sa lechon capital na Laloma, Quezon City, naglalaro na sa 12,000 to 25,000 pesos ang lechon. Ayon sa ilang nagtitinda, nakaapekto sa kanila ang 2 linggong pagsasara ng ilang lechonan nitong Nobyembre dahil sa African Swine Fever. Hindi na kami dito nagkakatay eh. So, from slaughterhouse, may sasakyan na vehicle papunta dito. Kasi yun ang direktiba sa amin ng city. Para at least safe lahat ng baboy na pumapasok. Gayunman, di pa rin nawawala ng namimili. Hindi pa rin walang lechon eh. Traditional ng mga Pilipino. Ngayong kabi-kabila na ang handaan, paalala ng Department of Health, ingatan ang kalusugan. Kadalasang tumataas ang insidente ng atake sa puso, alta presyon at stroke tuwing holiday season. Dapat daw maghinay-hinay sa mga pagkaing mamantika o di kaya'y sobrang alat o tamis. At kung maaari,
Iwasan din ang bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Bilang bahagi ng Ligtas Christmas Campaign, iikot sa mga ospital si Health Secretary Ted Herbosa. Mula December 23 to January 5, araw-araw na maglalabas ang DOH ng datos ng mga nagkakasakit sa puso, nasustroke, ina-asthma, gayon din ang mga naaaksidente sa kalsada at nasasabugan ng paputok. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May sinampang reklamo sa Ombudsman ngayong umaga kaugnay sa utos noon ng Department of Finance na ilipat ang bilyong-bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, plunder, graft, malversation at grave misconduct ang inihain ng isang grupo dito sa Office of the Ombudsman laban kina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnayan ang ineneklara ng Korte Suprema na labag sa batas sa paglilipat ng halos 90 billion na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan ang iba pang programa ng gobyerno. 60 billion pesos ang tuluyang nailipat sa National Treasury habang napigilan ng mga petisyon sa Korte ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos. Sabi ng Save the Philippines Coalition, main plunderer sa reklamo si E.S. Recto bilang Finance Secretary noon na naglabas ang Executive Order ng DOF na nag-uutos sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC para mangyari ang paglilipat ng pondo. Ang pondong ito ng PhilHealth ay dapat lamang para sa pagpapaganda ng serbisyo o di kaya pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro nito. Damay rin sa reklamo si Ledesma dahil pinayagan niyang mangyari ito. Nito lang Desyembre, pinag-utos ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang nailipat na 60 billion pesos sa pamamagitan ng 2026 national budget. Narito ang bahagi ng panayam sa mga complainant. Yung desisyon kasi ng Korte Suprema, it became the premise of our case. Kasi yung desisyon ng Korte Suprema is just the constitutionality of the transfer. Ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Kasi siya yung nag-implement. Rafi, sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni E.S. Recto at ni dating PhilHealth President Ledesma. Ang Ombudsman naman isa sa ilalim sa evaluation ang reklamo. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Rafi. Maraming salamat sa Lima Refran. Papalapit ang lalaking yan sa isang naka-install na CCTV sa labas ng isang establishmento sa Pulumulok, South Cotabato nang bigla niyang batuhin ang CCTV ng bato. Ilang beses pa niya itong inulit. Dahil dyan, nalihis ang anggulong kita ng CCTV. Sinusuri na ng pulisya ang iba pang CCTV sa lugar para matukoy ang lalaking namato. Hinihimok din ng alkalde ng lungsod ng publiko na magsabi kung may impormasyon sila tungkol sa lalaki.